Okay. Pag-usapan po natin, no? Alam po ninyo yung suspension po, no? Tingin ko yung purpose po ng interview ni Sal Panelo kay Pangulong Duterte ay eto pong suspension, no? Nang gikan sa masa for 2 years, 2 weeks o 14 days. Ito po, nakakatakot po tong gobyerno na to, no? Kasi wala na talaga. Dating presidente po ng Pilipinas, hindi po natatakot, no? Para lang po parusahan yung SMNI. Wala na pong katakot-takot ang lahat po ng mga tao dito sa gobyernong ito, kahit dati pang presidente, no? Pipigilan mo yung freedom of expression ayon nga po kay Pangulong Duterte. Pinaka-basic po to, sagrado. Ito po ay napakataas po, no? Napakataas po sa buong mundo. Ha? Napakataas po ng paggalang ng lahat ng tao sa buong mundo dito po sa dalawang karapatan na nilabag nitong kasalukuyang yung MTRCB sa pamumuno po ng kasalukuyang gobyerno, no? Ano po tong mga karapatan na to na pinakasagradong karapatan sa lahat po ng uri ng lipunan, no? Sa buong mundo. Ito po yung karapatan sa pamamahayag at karapatan sa freedom of the press, pamamahayag at freedom of expression. Yung yun nga po, pamamahayag at freedom ng press. Okay. Alam niyo po ba, dinidiscuss po, maganda po talaga mag-discuss yung mga abogado, no? Kasi nakikita po natin yung mahilig po sila talaga dun sa aktualan, no? Hindi po mga haka-haka. Siyempre, pipilitin po nating maipaliwanag sa mas naiintindihan natin, no? Ayon po mismo dito sa dahilan ng MTRCB. Alam na po natin, no? Ang basic po, kaya po ano po ang tunay na dahilan niyan? Siyempre mauugat po natin 'yan dito po sa sabi nga ni Attorney Sal Panelo, ang ugat talaga ng lahat ng 'to panggigipit sa SMNI, at ang SMNI kasi ay talagang yan na lang po yung nagpapakita ng suporta, no? Tanging media na nagpapakita po ng suporta dito po sa ating mahal na Pangulong Duterte. So lahat po ng panggigipit sa mga Duterte, lahat po yan ay para po dito sa panggigipit, mapaghiganti, no? Ito pong kasalukuyang may kapangyarihan. Mamaya po masasabi po yung nasa thumbnail natin, hindi ko po na maisip na kaya pong sabihin niya ni Pangulong Duterte ng harapan dito po sa mga Marcos at saka po dito sa mga Romualdez. Grabe po, no? Talagang nasobrahan na po sa galit. Never. Lahat po, nagtataka po kami. Takantaka kami sa inyo, mga dilawan kakamping, no? Sagrado sa inyo yan. Meron lang masabi sa inyo, may mapuna lang sa inyo sa press. Yung ABS-CBN, grabe kung ipagbawal nyo, samantalang grabe akusahan nyo si Pangulong Duterte nung sinasabi nyo pagbibintang na pinasara yung ABS-CBN. No? Ngayon, eto po, human rights, nasan kayo? Yung very basic na karapatan na magpahayag. Wala po tayong naririnig sa human rights. Ito po ang basihan. Bakit po pansamantalang mawawala sa ere? Tatanggalan ng karapatan na magpahayag si Pangulong Duterte? Tatanggalan ng karapatan ng freedom of the press ang SMNI? Ito po ang sinabi, no? Ayon kay Sal Panelo, yung wordings mismo. There are some aspects of the program that may be in violation. Tignan nyo po yung wordings. May mga aspeto raw po, may mga bahagi ng programa o may mga ginagawa o nasasabi si Pangulong Duterte na maaaring maybe lang. Alam niyo ibig sabihin ng maybe? Wala po silang matukoy. Yun nga po yung sinasabi ni Pangulong
Pangulong Duterte. Ni hindi nyo nga masabi kung ano yung binayolate. Alam mo, Aray Philip Regis, no? Okay lang sa'yo na mawala ng press freedom dahil meron namang social media. Ibang klase ka rin mag-isip eh. Di ba? Ibang klase ka rin. Ako, halimbawa, pinatigil ako sa YouTube dahil okay lang sa akin kasi may Facebook naman. Ibang klase yung pag-iisip nyo. Tatanggapin na lang natin dahil Marcos at Romualdez ang namumuno. Yun ba gusto mong sabihin? Pangangatwiran niyang ganyan. Hindi ko kayang tanggapin yan. May social media naman kahit mawala ni SMNI. Ganun ba? Di patigil na rin natin yung GMA7, ABS-CBN, lahat yan. Total, may social media naman. Ganyan na po yung ating pangangatwiran ngayon. Total, may social media naman. Tanggalin na yung SMNI. Anong uri po ng pangangatwiran yan? Hindi nga matukoy ng MTRCB ano yung binayolate. Sabi nga po ni Pangulong Duterte, ito po pinapaliwanag ko sa inyo, hindi nga nila masabi ano yung sinabi ko na nakabiolate sa batas. Maybe. Probably. Para daw makaiwas kasi may nagrereklamo. Kailan po ba natigil ang pagrereklamo? Ibig sabihin, pag may nagreklamo, Ako, galit na ako kasi narinig ko yung galit kay Pangulong Duterte. Tapos kakatwiran na nyo ako, may social media naman. Hindi po nararapat na katwiran yan. Dahil po yan, may prangkisa po yung SMNI. No? Okay. Oo, wala kang magagawa kaya matahimik ka na lang. Kami may magagawa kaming mga Duterte supporter. Kung ikaw wala kang magagawa, manahimik ka lang. Kami may gagawin kami, may ginagawa kami. Hindi mo po pwedeng sabihin na dahil wala ka, ikaw pala wala magawa, di wag mo kami idamay. Kung wala kang magawa, kami meron. No? Hindi mo kami pwedeng patahimikin. Okay, balik po tayo dito sa ating Balik po tayo dito sa ating talakayan. Ikaw, pag bilinak kita ngayon, aangal ka, sasabihin mo, nangangatwiran lang ako, bilinak ako. Kita mo? Ayan nga, pwede kang umangal, di ba? Ano ba sinabi ko masama? Porket ka kontra ni Badong, bablock niya ako. Hindi kita ibablock. Ipaparanas ko sa iyo na meron kayong karapatan sa pamamahayag dito. Pero pwede kitang i-block. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Dating presidente yan, wala na siyang karapatan. Grabe naman pala ngayon talaga. At gusto nyo tanggapin namin dahil wala tayong magagawa. May magagawa po kami, kayo wala. Sumusunod kayo sa amo nyo eh. Kami ayaw namin sumunod sa amo nyo. Okay, balikan na po natin. Pasensya na po kayo. Hindi po ako nagwawala dahil sa wala, no? Okay. Sige, mag-active lang kayo dyan. Hayaan nyo lang sila kasi. Huwag nyo sila i-block para makarinig sila ng mga katwiran. Nakikinig naman yung mga yan eh. Para questionin din nila yung existence ng amo nila. Huwag nyo silang, pakiusap ko lang po, huwag nyo silang tatanggalin. Kasi pag tinanggal nyo sila, nagtagumpay lang sila. Hayaan nyo silang makinig. Kasi hayaan nyo makultang utak nila sa tunay na katwiran. Okay. Meron po tayong konstitusyon. Ang konstitusyon po sa Pilipinas, pinakamataas po yan. Daig po niya ng speaker. Tukoy na natin. Daig po niyan yung presidente. Ang konstitusyon po ay mas mataas pa sa speaker at mas mataas pa sa presidente ng Pilipinas.
Okay? Okay. So yan po ang binabiolate na karapatan ni Pangulong Duterte dito ay karapatang magpahayag. Para po saan? Ano po yung katwiran? There are some aspects of the program that maybe hindi pa sila sigurado yung MTRCB. Sinuspindi na, hindi pa pala sigurado kung may nilabag o wala. Ganyan na po ang uri ngayon. Manahimik muna kayo, kulong muna, kahit hindi pa kami tiyak. No? Pwede po ba yun? Halimbawa po, wag niyo pong tatanggalin, hayaan niyo lang sila makinig. Ako lang po, hayaan niyo sila kasi makakarinig din sila ng katwiran eh. Gusto kong questionin nila yung amo nila. Kahit nahihirapan sila sa loob, gusto kong marinig nila na yung mga ginagawa ngayon hindi lang po sa hindi makatwiran. Outright labag po sa karapatan ng mga mamamayang Pilipino. Si Pangulong Duterte po hindi po simpleng mamamayang Pilipino. Dati po siyang pangulo. No? Okay. Ito po ang katwiran. Maybe violation of PD 1986. Maybe pa lang, tinanggal mo na sa ere. Parang ganito po, no? Masama ba dong na preventive suspension para nga hindi na ulitin? Ano nga yung hindi na uulitin? Wala nga kayong matukoy. Hindi nyo nga alam kung ano yung bakit kinakailangan nyo isuspend. Alam nyo po, ang media, ang pangunahing karapatan na pinag-uusapan natin sa media, yung parusa ninyo, no, kay Pangulong Duterte, parusa po yan kung napatunayan nyo nagkasala. Hindi po pwedeng yung preventive suspension, preventive pa lang, ay kasing bigat na ng parusa kung napatunayang nagkasala. Paano kung hindi napatunayan nagkasala? Naparusahan nyo na. Parang ganito po yan eh. Halimbawa po, yung amo, pinaimbestigahan, nagrereklamo yung kanyang mababang posisyon. Halimbawa, sexual harassment. Ang panawagan nung na sexual harass na sekretarya o assistant, preventive suspension nyo po muna kasi gigipitin ako niyan eh. Di ba? Kaya po pine-preventive suspension yung nerereklamo kasi gigipitin to eh. Ipe-pressure siya para papatawag siya, boss niya yun eh. Bakit mo ba ako nirereklamo? Baka pwede natin pag-usapan to. Ipe-pressure siya para patalsikin o i-atras yung gagamitin yung power pag hindi mo sinuspend para gipitin yung nagrereklamo. Kaya po nagkakaroon ng preventive suspension. Sa kaso po na to, yung parusa ay tanggalin siya sa ere, pinarusahan mo na eh. Nang wala ka pang malinaw na paglabag. Ibig sabihin na parusahan na si Pangulong Duterte nang wala ka pang binibintang man lang. Nasanay po sila, ganyan po yung trend ngayon. Mula po kay Vice President Sara Duterte. Pinagbintangan ng pinagbintangan sa may inalaw kasi natin. Alam niyo yun, hindi tayo pumalag kay Vice President nung tinatanggal yung kanyang confidential fund. Ano po ang katwiran? Pinagbintangan ba na ninakaw kasi niya yung binulsan niya kasi yung confidential fund? No? Hindi po. Ang sinasabi, ginastos mo yan. Bakit mo ginastos ang confidential fund mo? Sa loob lang ng ilang araw. Kailan pa po mali nagastosin yung binigay sa yung pondo? Hindi po tayo pumalag. Hinayaan po natin sila. Ngayon, dating Pangulo na po ang tinitira ng ganyan. Hindi pa rin tayo papalag. Ano nang uri tayong lipunan? Yan nga po yung dinidiscuss ni Pangulong Duterte. Okay. Sabi po ni Pangulong Duterte, that's gross violation of my constitutional rights to freedom of expression. That is the violation of constitutional rights
to freedom of the press ng SMNI. Putya, wala pa pong, kumbaga, no? Pinagbibintangan ka pa lang, kinulong ka na. Okay. Suppression of your rights. Yan po yung sinasabi rito, no? Sinusuppress na si Pangulong Duterte. Right? Ang sabi po ni Pangulong Duterte, the right to free expression is absolute. Hindi po pwedeng, 14 days lang naman. Kahit po ilang araw lang yan. Hindi ka dapat. Kaya po pag-aaralan po nila to. Tignan nyo po ang balik ng Supreme Court sa inyo. MTRCB, mabuti pa, mag-resign na kayo lahat. No? sabi ng MTRCB, to prevent, ang dami yata tagapagtanggol ngayon ng MTRCB. Kinuyog tayo. Adrian Malikdem. Ano ang violation ayon sa MTRCB? Kasama ka ba sa MTRCB? Ano ang violation ayon sa MTRCB? Babasahin ko na sa'yo. Nag-notes ako. There are some aspects of the program that may be in violation. Maybe, probably. Hindi po pwedeng suspendihin mo yung programa na ang katwiran ay maybe. Baka mas marunong pa to si Baka mas marunong pa to si Malikdem kaysa sa MTRCB. May binabanggit siyang paglabag. Yan yung problema sa inyong lahat, no? Lahat kayo. Alis na ako. Ingat, mahal. Lahat kayo, alam na kagad yung nilabag ni Pangulong Duterte. No? Pero yung MTRCB, maybe pa lang, kayo alam nyo na. Okay. Huwag nyo po silang tatanggalin. Gusto kong maranasan nila na yung freedom of expression. Kasi pag tinanggal nyo yan, aangal yung mga yan. O, yan po ginawa kay Pangulong Duterte. Okay. Bakit po ang antapang ng MTRCB? Alam niyo na kung bakit matapang. Ngayon, eto po. Sabi po ni Pangulo, hindi nga nila ma-pinpoint kung ano yung sinabi. Sabi po ni Pangulong Duterte, they cannot even pinpoint kung ano yung sinabi ko na punishable by law. Buti pa si Malikdem, alam kung ano yung ginawa ni Pangulong Duterte, pero yung MTRCB, hindi nga nila masabi. Kaya nga sabi ni Pangulong Duterte, hindi po pwede, no? Hindi po pwede na hindi nyo pa nga matukoy kung ano sa mga sinabi ko. Ang punishable by law. Wala po silang masabi. Bakit nyo paparusahan? Okay, ikalawang point. Sinabi ni Pangulong Duterte to. Totoo. Siya na umamin. Totoo, sinabi ko. JJ Kojima, thank you very much sa 1,600 yen. Ang sabi ni Pangulong Duterte, totoo sinabi ko, gusto kong patayin ng mga komunista. Umaamin po si Pangulong Duterte, hindi po yan peke. Pag tinanong mo si Pangulong Duterte, aamin yan. Di yan katulad ng speaker na sasabihin niya, kumusta kayo ni BP Sara? I look at her as friend. As friend? Kaya mamimili po kayo ng leader. Etong nagsasabi, hindi bumabaliktad sa sinabi niya. Ano sinabi ni Pangulong Duterte? Totoo. Gusto ko silang patayin. Yung mga komunista. Pero inaamin ba ni Franz Castro na siya'y komunista? Ang sinabi ni Pangulong Duterte, yung mga komunista ang gusto niyang patayin Ayan ang sabi ni Pangulong Duterte. Ngayon lang po ako nagno-notes. Pag may notes po ako, matino po ang discussion natin Okay. Pero ito po ang nakakatakot. No? Sinabi ni Pangulong Duterte, mas malala pa po ang krusipihyo
crucifix na papasinin sa mga susunod na araw ng mga Pilipino. Alam niyo na po kung ano yung magaganap. Thank you very much kay Super Mario. Go, 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 Boss Buds. Okay. Mas malala pa raw po yung mangyayari sa mga susunod. Bakit po? Ang tanong ni Pangulong Duterte, umamin kayo sa gobyerno kasi nung kami ang nasa gobyerno, alam namin. Ito tanong ni Pangulong Duterte, are we infiltrated or not? Alam ng military at government na they are communists. Hindi ko na po tutukuyin kung sino yung they. Pero alam nyo po yan. Alam ng military at government that they are communists. Yan po ang sinabi ni Pangulong Duterte. Nagawa, ano to? Okay, ito po ang ngayon lang revelasyon. Hindi po niya tinukoy. Pero yung mga kausap niya raw, sa pistok, no? Nagmurahan na sila. Nung una, maganda pa raw usapan nila eh. Natapos po yung pistok, usapan sa pistok, minura ni Pangulong Duterte yung kausap niya, minura din daw siya. Kaya sabi ni Pangulong Duterte, no pistok, no more ever. Yan po tinaga sa bato ni Pangulong Duterte. Kasi paulit-ulit lang eh. Dito po sa programang to, sinasabi natin paulit-ulit lang yung pistok. Kahit po yung sa dalawang speech ko po doon, sa pagtitipon ng mga Duterte, nililiwanag ko po na paulit-ulit lang yung pistok na yan. Kaya po natin sinuportahan tong si BBM eh. Dahil sabi niya, itutuloy niya yung mga proyekto ni Pangulong Duterte. Very basic, ICC, no to ICC, no to pistok. Dahil ulit-ulit lang, mula pa nung unang panahon, nakikipagpistok na. Sabi ni Pangulong Duterte, mas maganda kay Pangulong Duterte. Pistok no more. There's no sense talking to them. No? Nagmurahan daw sila eh. Hindi niya lang tinukoy kung sino yung kamurahan niya. Malamang yung leader kasi sinabi ni Pangulong Duterte, pag umuwi ka sa Pilipinas, yun daw ang sinabi niya doon sa kamurahan niya. Minura din daw siya.